Naging mainit ang talakayan sa pagitan ng mga senator judge sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos silingin ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakayin sa impeachment court ang mga usaping wala umanong direktang kaugnayan sa paglilitis sa Vice Presidente. Habang pinagbigyan naman ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax back at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ang detalye mula sa report ni Bernard Ferrer. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte, agad na naging mainit ang talakayan sa pagitan ng mga senator judge. Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakayin sa impeachment court ang mga usaping wala umunong direktang kaugnayan sa paglilitis sa Vice Presidente. Kasunod ito ng manifestation ni Senator Judge Robin Padilla para linawin na kapag sumite na siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. Iminungkay naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III na i-refer na lamang sa Senate proper ang mga manifestation na wala namang direktang kaugnayan sa impeachment proceedings. Sinuportahan ito ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Base sa naging desisyon, Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, mananatili sa record impeachment court ang manifestation ni Padilla pero i-refer ito sa Senate proper para sa kakulang aksyon. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Samantala, ipinagpatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President Duterte. Tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva si House Prosecutor Representative Chal Diokno kung paano masasabi na hindi isang fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Ipiniliwanag ni Diokno na direktang kaugnayang subpoena request sa Article 2 ng Articles of Impeachment umano'y unexplained wealth. Ayon kay Diokno, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay nagsisilbing snapshot ng yaman at pananagutan ng isang opisyal, samantalang income tax return ay may tuturing na short video ng mga transaksyon ng isang taxpayer. We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records, and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the assets, liabilities, and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent. Mari namang tinutulan ng defense panel na sa Attorney Michael Poa ang hiling na subpoena dahil sa kulang umano ito sa pagiging definiteness at relevance. Tinanong naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang magkabilang panig kung naaangkop bang gamitin sa kasalukuyang usapin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Stonehill versus Diokno. Ipinaliwanag ni Diokno na ang naturang kaso ay tumutukoy sa search warrant o paghahalughog habang humihiling lamang ang subpoena ng mga dokumento at hindi nagbibigay ng otoridad na magsagawa ng paghalughog. Sa panig ng depensa, iginitipo na napakalawak ng saklaw ng kahilingan ng prosekusyon kaya't may tuturi itong isang fishing expedition. Tinanong din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Diokno kung nangangahulugan ba ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang mga impeachable acts ay dapat naganap habang respondent ay isa ng impeachable officer. Tugon dito ni Diokno, the court said the basis of the charge must relate to the incumbency of the impeachable official, yes, which does not rule out the presentation of evidence of acts or omissions that occurred before the person became an impeachable officer. Matapos ang dalawang trial dates ng oral arguments, pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio at 19 pang corporate entities na inuugnay sa kanila. Saklaw ng subpoena mga bank records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. Hindi naman isinama sa subpoena ang foreign currency deposit accounts, mga records ng law firm, at 2 corporate entities.
Inatas ng impeachment court ang mga bangko, AMLAC at BIR na isumite sa clerk of court ang kani-kanilang mga records sa July 30, alas 9 ng umaga, habang ang mga dokumento mula sa AMLAC ay daraan muna sa in-camera review ng presiding officer bago ito maaaring ilabas sa mga partido. Bernard Ferrer para sa Bayan.